In this video, we will answer activity 13.5, discounts. Okay? So sige, let's start. Ano ba ang hinihingi sa activity na to? Provide the journal entries under the following methods. So, yung first method natin ay gross method. Okay? Sige, balikan natin, no? Gross method. So, yung sale or yung discount, binabawas na ba natin? Okay? At initial entry. So again, depende sa kung anong klaseng discount. If it's trade discount, okay, binabawas na ba natin under gross method? Yes. Okay? Bakit? Kasi trade discount yon. Binabawas talaga siya regardless. Okay, whether gross or net method. Binabawas na siya sa selling price. Okay? How about yung cash discount? Binabawas na ba natin at the point of sale? Tama, hindi pa. Okay, kasi re-record natin siya gross of cash discount. So sige, i-journal natin to, no? So XYZ company sold an inventory with a list price of 100,000 on account under the credit terms 20%, 10%, to 10, and net 30. Okay, so sige, i-interpret natin tong mga figures na to, no? So, yung list price natin ay 100,000 peso. Okay? Etong dalawang discounts na to, anong tawag natin sa kanila? Tama. Trade discounts. Okay? Next, ano naman ang tawag natin dito sa 210? Tama. Ang tawag dito ay cash discounts. Ibig sabihin, ano ibig sabihin ng 2? Tama. 2% cash discount. Ano naman ang ibig sabihin ng 10? Tama. Ang ibig sabihin ng 10 ay 10 days. Ibig sabihin, kapag makakabayad ka within 10 days, you are entitled to 2% discount. Okay. Sige, let's start. Okay. So, sabi sa problem, nakabenta daw tayo worth 100,000 na goods. Okay. So, sige. Ano yung mga accounts na gagamitin natin? Anong account ang ide-debit natin? Debit? Tama. Accounts receivable. Okay? Ano naman ang i-credit natin? Tama. Credit sales. Okay? Or sales revenue. Ayan. So, magkano ang i-credit at i-debit natin? 100,000 din ba? Eh, sabi, di ba, gross method. So, dapat gross. Okay? So, 100,000 dapat. So, again, okay, ang 100,000, dinideduct na natin yung trade discounts regardless kahit anong method pa, mapa gross method or net method, binabawas talaga natin ang trade discounts. So sige, paano nga ba i-compute yung amount or yung invoice price? Sige. Okay? Okay. Sige. Ganito yung long method. Okay? Just in case makalimutan nyo paano mag-compute, ito yung long method. So, sige, let's start. Yung list price natin is 100,000. Okay. Tapos, babawasan natin siya ng 20% discount. So, 100,000 minus yung discount. Paano i-compute yung discount? Okay, yung base, 100,000 times 20%. Okay. Sige. So, magkano? So, 100,000 minus, okay, so 100,000 times 20%, 100,000 times 20%, that's 0.2, 20,000. Ayun. So, magkano? After mabawasan ng 20% discount, magkano na yung price? Tama, 80,000 pesos. Uy, nag-calcu. 80,000 pesos. Next, bawasan na natin yung 10% discount. Yung 80,000 yung magiging basis natin. Okay? So, sige.
80,000, yun, iakyat lang natin ng konti, no? 80,000 minus yung second trade discount, which is 10%. Okay? So, 80,000 times 10%. Ayun. So, magkano? 80,000. Unahin natin yung nasa loob ng parenthesis. 80,000 times 10%. Ulitin ko. 80,000 times 10%. Tama. 8,000. So, 80,000 minus 8,000 equals to, tama, 72,000. Okay? So, ganyan po mag-compute, okay, ng invoice price. So, again ha, kino-compute natin siya consecutively. Yung base ng second or yung mga consecutive or yung mga susunod na trade discounts, yung basis niya ay yung net of the discounts na nauna sa kanya. Okay? Such that, for example, etong 10%, yung basis niya is ito, 80,000. Hindi niya basis yung 100,000. Okay? So, kahit baligtarin nyo pa yan, kahit unahin nyo pa yung 10%, tapos later yung 20%, same lang yan. Okay? Basta ganun nyo siya gawin. Okay? Again, hindi po ina-add. Hindi rin ina-add yung 2%. Magiging 30% to sila. So, no. Okay? Dapat isa-isahin talaga. Okay? Sige. Just to check, no? Sir, what if baligtarin kaya natin yan? Magre-result pa rin ba yan sa 72,000? Sige. Try natin. Again, ha? Yung sumunod na discounts, dapat yung basis niya ay yung net ng naunang discounts or discount. Sige, baligtarin natin. Gawin natin tong 10%. So, mental math na lang natin. 100,000 times 10% is 10,000. Okay? So, magiging 90,000 siya. Okay? 80,000 minus, actually 90 to, no? 90,000 times minus 90,000 times 20%. So, alam ko it's 18,000 pero i-compute natin. Okay? 90,000 times 0.2. 18,000. Okay? 18,000. So, 90,000 minus 18,000. So, 90,000 minus 18,000. Uy, 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 uy. Iyon. Wow! Magic. Diba? 72,000. Again, basta ganun ang gawin nyo. Yung mga susunod na discounts, dapat yung base niya is net of mga naunang discounts. Again, hindi po ina-add ang dalawang discounts. Another thing you need to remember is dapat, no? Just like dun sa example, yung base niya is net of yung mga discounts na nauna sa kanya. Okay. So, sige. Accounts receivable, 72,000. And sales or sales revenue, 72,000. Another question arises. Sir, ima-minus na ba natin ang cash discount? Okay, dito na papasok ang concept ng gross method. Okay, gross nga. Okay, ang meaning lang ng gross dito, okay, is that yung price should be net of trade discounts only. Okay, net of trade discounts but gross of cash discounts. Okay? So, sige. Meron akong shortcut na i-share sa inyo para mas madali ang pag-compute. Okay. Sige. Again, we have to remember nun that the final answer should be 72,000. Sige. Compute natin. Ganito ang gawin nyo, guys. Let's start with the base. 100,000. 100,000. Then, ang gawin nyo, i-multiply nyo siya sa
inverse or yung sa complement ng percent. What do I mean by that? Sige, ganito ang gawin nyo. 100% minus 20%. Ganon. Okay? So, yung 100%, okay, it represents, pag i-multiply nyo ang 100% sa 100,000, ano ang magiging sagot? 100,000 pa rin. Pero, gusto nga natin siya bawasan ng 20% discount. That's why dito pa lang, i-minus na natin siya. Okay? Next, multiply natin. So, kung ano man ang magiging result nitong first two, okay, yun yung magiging bagong base natin sa pag-multiply ng, okay, pagbawas ng second na 3 discount. Sige, times yung inverse niya, 100% minus 10%. Ganon. Okay, sige, try natin. 100,000, okay, times, okay, 100% minus 20%. Or 100 minus 20, 80%. Yun. Times 100% minus 10%. Ayun, 90%. Okay? Sige, compute natin. 100,000 times 80%. Okay? Times 90%. Ayun, very good. Diba? 72,000 pesos. Wow. Magic. Ayun. Okay? So again, this is the shortcut method, no? Ito, yung imumultiply natin sa inverse ng percent, or ito na talaga yung pinaka time saving technique. Okay? So, diretso na lang natin. So, since 20%, i-mental math na lang natin, okay, yung inverse niya ay 80%. Ang inverse ng 10% ay, tama, 90%. So, para dire-diretso lang. Sige, let's continue. Now, may dalawang assumptions dito sa baba. First assumption is nakolekta siya within the discount period. So, ibig sabihin, nagbayad yung customer kailan? After 10 days or before the 10th day? Tama, before or pwedeng during. Okay? So, sige, sabihin natin nagbayad siya nung 8th day. Kaya qualified siya for the discount. Okay, sige. Ano ni mga accounts na affected? So, of course, debit, cash. Okay? Next, ano pang accounts ang affected? Tama. Credit, accounts, receivable. Okay? Sige, check natin. So, of course, alam natin, ang accounts receivable ay 72,000. Next, paano naman ang cash? Eh, di ba nga qualified nga siya sa 2% discount? Okay? Sige, compute natin. Magkano ang cash na natanggap? Burahin ko na to guys ha. Magkano ang cash na natanggap? Sige. Ang base natin ay, is it 100 or 72? Ang base natin ay, tama, 72. Okay? Next, ano pa? Okay. So, magbabawas tayo ng 2% discount. So, again, gawin natin ang long method, no? So, times 72,000. Sorry. 72,000 minus, okay? So, alamin natin yung discount. 72,000 times 2%. Okay. So, 72,000 times, okay, convert natin sa decimal yung percent. Ayun. So, may discount na 1,440. So, magkano na lang yung natanggap? Okay. Sige, minus natin 72,000. Okay. So, ibig sabihin, ang natanggap lang ng entity na cash ay
70,560. Okay? So, as you can see, hindi siya balance. Okay? Ano na yung gagawin natin ngayon? Diba? May kulang dito sa debit side. Okay? Ayun. So, anong account ang ide-debit natin as a balancing figure? Okay? First, yung amount muna. Magkano yung balancing figure dapat para mag-balance? Andito, na-compute na natin. Ayun. So, anong account yung gagamitin natin? Tama. Ang gagamitin natin ay debit, sales, discounts. Ayun. Okay? So, ganun lang siya kasimple, guys. Sige. Next. What if nakolekta yung receivable beyond the discount period? So, ibig sabihin, kailan nakolekta ang discount period? Before the 10th day or after the 10th day? Tama. After the 10th day. Kasi yung discount period is 10 days lang man. So, nakolekta siya, let's say, sa 11th day, or nagbayad si buyer sa mga 12th day, or 13th, etc. So, entitled pa ba siya sa cash discount? Hindi na. Okay? Entitled pa ba siya sa trade discount? Syempre naman. Kasi, right off the bat, mina-minus na natin siya. Okay, dinidisregard nga natin siya hindi natin nire-record. Okay, yung sales natin, yung amount niya is net of trade discount. Hindi natin siya nire-record separately. Yung cash discount, conditional pa siya. Okay? Sige, i-journalize natin. Assuming hindi ito nag-exist ha. Okay, para ma-compare natin side by side. So, ano yung account na affected? Okay? Ano yung i-debit natin? May natanggap ba tayo? Yes, may natanggap tayo. Okay? Cash. So, magkano yung natanggap natin? Sige, mamaya alamin natin ang amount. Next, ano yung i-credit natin? Ito, accounts receivable. Ayan. Magkano? So, again, natanggap natin is, okay, gross or hindi natin sinubtract yung cash discount. Bakit? Kasi hindi naman siya eligible anymore. Okay, kasi lampas na daw sa discount period. Okay, so, magkano? Ayan, same dito sa taas. Okay? Ayun. So, ganun lang siya kasimple, guys. Mag-journal entry. Okay? So, next, we will discuss net method in the following video.